Okay, hindi lang po siguro ako o ang nakaranas ng lumuwag ang hub ng ating motor. Alam po ninyo mga kamotor, sa mga nakikita ko halimbawa maluwag na yung brake drum ito, maluwag na inyong hub. Yung iba ginagrind nila o kinakalsuhan nila dito mga kamotor, yan. Kinakalsuhan dito. Yan, kinakalsuhan dito. Hindi pinupulputan ng wire dito. Alam po ninyo mga kamotor, hindi na po natin kailangan na puluputan o kalsuhan ng kung ano pa man itong ating kabitan ng brake shoe. Alam po ninyo mga kamotor, kung maluwag na ang inyong hub, yan, hindi nyo na kailangan ipamasin shop yan mga kamotor. Liban lang talaga kung may gas-gas, kailangan ipahuning. Huning lang po yan. Pero pag maluwang at pantay naman mga kamotor, ang remedyo niyan mga kamotor, halimbawa, magbe-brake banding na lang po tayo. Halimbawa, ito mga kamotor. Okay, hindi na po kailangan na gumastos pa tayo sa pagmamasin shop mga kamotor. Mag-rebanding po tayo ng brake shoe. Kagaya po nito sa akin. Okay, ganito na po ang mangyayari mga kamotor ito. Nagbanding po tayo ng brake shoe na para sa TMX 125. Ang mangyayari po nito ay magiging oversize yung ating brake lining dito sa ating motor. Kaya hindi na natin kailangan pang i-grinder o kung ihuning, ipamasin shop. Ang gagawin lang natin mga kamotor, ito nga, itong pinapakita ko sa inyo, i-rebanding po natin yung ating brake shoe. Lalagyan po natin siya ng lining na bago. Yung hindi naman bago, ito po yung kinabit po natin dito, yung nagtuklapan po ng mga truck na mga brake lining, makakapal pa po yun. Ihuhubog lang po natin dito sa ating brake shoe at saka po natin ididikit ng epoxy. Yan. Epoxy po ang ginagamit ko mga kamotor, yung non-sag epoxy, kasi nga kahit magbaga man o uminit man ang gusto, hindi siya titikal. Ganito yan mga kamotor. Pag nagawa na natin ito mga kamotor, di ba? Hindi na natin kailangan kung magkalso pa dito. Yan. Hindi na natin pupuluputan dyan o dito. Hindi na tayo magpupulupot. Laking tipid na mga kamotor, di ba? Safety pa. Kasi nga safety na, hindi pa tayo napagastos ng malaki. Sa mga gusto ng mga ganitong remedyo mga kamotor, kasi pag bumili ka ng bago, bibili kang bagong brake shoe, kahit na i-adjust mo ng todo, wala pa rin, hindi pa rin kakapit yung preno mo kasi nga maluwag na yung brake drum mo. Kaya ang suggest ko mga kamotor, sa mga gustong gumaya, i-rebanding po ninyo yung inyong brake shoe para naman hindi na kayo magastusan pang magpamasin shop o magpa-re-sleeve kayo ng hub ninyo. Mapapakinabangan pa ninyo mga kamotor yung maluluwag na brake drum nyo. Okay, basta ito nga sinabi ko mga kamotor, gaya nito, magpapalit na naman ako mga kamotor. Yung ganyang kakapal mga kamotor, halimbawa kasyang-kasya na siya, parang standard na uli yung tapak, hindi na kayo mag-a-adjust dito, hindi nyo na kayo kailangan mag-adjust sa spline na ito. Kasi nga pag pinakialaman natin ito mga kamotor, pag umabot na doon yung arrow doon, hindi na siya accurate doon sa may marking na yun. Kasi pag umabot na dyan, pag in-adjust ninyo mga kamotor, ganyan pa lang, ang tama niya is upod na yung line ninyo. Kaya mas mabuti mga kamotor na wag nating pakialaman yung adjustment ng spline na ito. Basta ang babaguhin lang natin, magre-rebanding tayo gaya nito, upod na naman. Inabot din ito ng 2 taon mahigit mga kamotor, itong rebanding natin na ito. Napakanipis na niya mga kamotor, pero hindi tayo nagpamasin shop ng hub.
Okay. Yun ang remedyo ng maluwag na hub, mga kamotor. Mag-rebanding tayo para yung kanyang brake lining ay magiging oversize. Bale, oversize na siya, mga kamotor. Okay, di ba? Laking tipid na, safety pa. Hindi pa na tayo mga ngamba na halimbawa pinuluputan natin ito, inatanggal doon sa mga alanganing lusungin. Di ba? Pag pinuluputan kasi natin dito, mga kamotor, wala, hindi rin lang lalapat yung lining dito kasi nga yung parting dulo lang ang kakapit, hindi buong lining yung kakapit doon sa ating brake drum. Okay, sa gustong gumaya, sige, pwede po kasi tumingin lang po kayo, nagtuklapan ng mga malaking truck, tapos i-grind lang po ninyo ibandang ilalim para maihubog, para maihulma dito sa may brake natin, saka po natin siya ibabanding. Kung mainip naman po kayo maghubog, pwede naman po ninyo, mga kamotor, na ganito, putol-putulin po ninyo na ganyan, tapos pag dinikit nyo, pag sunod-sunurin na lang ninyo yung pagkakadikit. Okay naman yan, hindi basta-basta tutuklap yan, mga kamotor, kahit na uminit. Pero depende naman dun sa pandikit na gagamitin ninyo. Yung ginamit ko nga pala dito, mga kamotor, hindi ko na pinapakita. Yung nansag epoxy na yung ginagamit nila sa pangmasilya ng mga yate, kasi nga napakatigas nun, mga kamotor. Hindi basta-basta natutuklap dun sa pagkakadikit, lalo na ito sink yung brake ng motor natin. Basta linisin lang po ninyong maigi, mga kamotor, tanggalin yung may grasa man siya o may langis-langis, sabunin po ninyo, tapos lihain nyo yung parteng ibabaw niya, saka po natin lagyan siya ng pandikit. Okay, yun lamang po ulit ang maisishare ko sa araw na ito. Sa mga nagmumotor, ride safe po tayo para malayo po tayo sa disgrasya. God bless pong muli at maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po.